in this pilgrim way, leaning on the everlasting arm. Oh, how bright the path that it proves from day to day, leading on the everlasting arm. You know the cause I'm safe and secure from all alarm. Yeah, Jesus, yes, leading, ever leading on the everlasting arm. Now what have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arm, I am blessed peace with my Lord so near. When I'm leaning on the everlasting arm. Don't you know I'm leaning? Just leaning on Jesus, where I say. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have need of thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have need of thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth. Thy own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings of mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have need of thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me.
Tayo ho'y nagpapasalamat sa Panginoon sa tunay nga as the song that we have heard ay great is God's faithfulness. Napakabiyaya, napakatapat ng ating Panginoon at ang kanyang kahabagan ay bago tuwing umaga. At tayo ho ay nagagalak at na-experience natin ang mga katotohanan na ito ng kabutihan ng ating Panginoon. At kaya nga tayo natitipon ngayon upang ipagdiwang as we have studied this morning sa ating Sunday School ang isa sa pinaka napakaganda tingkad na pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa atin, ang kanyang pagliligtas sa atin. Bahagi nito ay muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Welcome po sa Sunday morning worship sa Jesus Christ Baptist Church. At atin din welcome ang ating mga kapatiran, kaibigan na katunghay sa ating live stream. Bago tayo dumako sa ating gawain ng pagsamba, ilan ho munang mga pagbati at ilang mga reminders para sa ating mga kapatiran. Kahapon ay nagdiwang ng kanyang kaarawan ang pinagmanahan ni Brother Paul. Ang aking ama, si Brother Boy Jose. Belated happy birthday po. At salamat po sa Diyos sila nakauwi ng maayos mula sa Tagaytay at nakapiling ho namin kahapon. At patuloy natin ipag-pray ang kanila pong kalusugan. Mas okay naman po. Pero sa biyaya ng Panginoon ay okay ang kanilang kalusugan. Patuloy din ho natin ilapit sa Panginoon. Pag-pray ho natin Pag-pray ho natin ng iba nating mga kapatiran na maaaring nandun ng mga karamdaman o alam natin nandun ng mga karamdaman. Ang Pang-Paule family, si Brother Dave, pag-pray ho natin patuloy sa kanya pong sinabi nung Friday sa atin ho online prayer meeting ay mukhang, humanly speaking, titirang option sa kanya ay yung DBS. So, kailangan pa nila ng opinion, o second opinion ng doktor at nawa yun ho ay mangyari sa lalong madaling panahon. And also, let's pray for the Gehete family. Sila hong buong pamilya ay dumanas ng may pinagdadaanan sa physical nilang kalusugan. So, pakisama natin sa panalangin. Hindi natin alam kung COVID, hindi man sila nakapag-testing, pero hanggang ngayon ay medyo doon pa rin ang masamang kapakiramdam po nila. So, pakipag-pray po ang buong Gehete family. And then, as we know, ang mga nangyayari ho sa ating paligid, kahapon, ang bilang ay 16,000. 16,000 ang new positive cases. At sa ngayon ho sa DOH ay hindi daw malabo na umabot ng higit 200,000 ang positive cases, active positive cases by September. So, magtutuloy-tuloy yung trajectory. So, ingat ho tayo. Patuloy ho. Kung hindi talaga kailangan lumabas, huwag tayong lumabas. Pag-ingatin natin yung ating pamilya, panatilihin natin yung healthy safe protocols. And then, pagkatapos ng lahat ng yon ay gawin natin yung magagawa natin habang nagtitiwala tayo sa Panginoon na mag-iingat po sa atin. So, nawa, ay pag-pray natin ang isa't isa. Ang ating mga gawain ay tuloy-tuloy, Wednesday and Friday night, pero time in the Word, and Friday evening, meron ho tayong online prayer meeting. At in-encourage ho ang bawat isa na tayo magkasama-sama around 7:15 p.m. At kung sakali man ho na nasa nyo makabahagi ho sa ating online prayer meeting at hindi kayo nakakatanggap ng link o hindi nyo alam kung paano, please send us a message. At gagawa ko kami ng paraan para makasama ko namin kayo doon sa ating online prayer meeting. So, yun ho ay isang bagay na napakaganda. So, yun ho, ang ilan sa... Meron ho magba-birthday pala this week. Magba-birthday, anniversary. Wala naman. So, wala kaming aasahang darating na merienda. Biro lang. So, muli, kung meron ho, please let us know na isang ho naming makisaya at also pasalamatan ng Panginoon sa kanyang katapatan ho sa inyong buhay. So, with that, yun ho ang ating conclusion. Munti ko makalimutan. Papray ho pala natin. Isang sa mga sinusuportahan ho nating manggagawa is Brother Lester John Abella sa La Union. At siya nag-message ho sa akin kahapon at nagsimula na ang kanyang 21 sessions na radiation. O niyo naalala, inoperahan ho siya sa ulo dahil may tumubong tumor sa loob, inside side ng kanyang skull. So, sa loob at bumabangga sa kanyang brain, kaya napakasakit. So, kinoperahan ho yun, pero hindi lahat natanggal. So, iraradiation yung mga natira at 21 sessions. At sabi niya sa akin, tinanong ko siya tungkol sa ilang mga finances, 2,000 per session. At ang bawat biyahe daw nila ay around 400 pesos. So, pag-pray ho natin at nagpaplano ho ang ating church na gumawa ng hakbang to help them kahit sa kaunting paraan. At kung meron ho tayong mga kapatiran na nais tumulong sa ating kapatid ho na ito,
At kahit i-diretso na sa kanya, pwede ho, at kung kailangan niyo ng impormasyon, pwede ho kayong mag-message sa akin at bibigay ko ho yung impormasyon na paano ho kayo makakapag-diretso ng tulong ho sa kanila. So muli, pag-pray natin, unang tulong na kailangan ay ang panalangin ng ating buong iglesia para sa ating kamanggagawa po na ito. Okay, with that, tayo ho ay dadako sa paghahanda sa ating hong pagsamba. Isang sandali ng personal at matahimik na pananalangin upang tayo ay maghanda sa pagsamba sa Panginoon. Manalangin po tayo. Manalangin po tayo. Aming Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan na aming nararanasan, sa provision mo sa aming mga pangangailangan, sa pag-iingat mo sa amin, sa mga nakaraang panahon hanggang ngayon. Lalo't higit, Panginoon, kami nagpapasalamat sa napakadakilang kaligtasan, iyong pinagkaloob sa amin. Alam namin sangayon sa iyong salita, bago pa itatagan sa libutan, kami ay pinili mo na para sa iyong sarili. Binigay mo si Jesus para tubusin kami at ikaw rin, Panginoon, ang gumawa sa aming mga puso, nagbukas ng aming mga mata, nagpanganak sa aming muli at nagbigay sa amin ng pananampalataya upang kami ay magkaroon ng kaligtasan. Lord, ang kaligtasan namin malinaw sa iyong salita. Ikaw din ang nag-iingat. Kagaya ng aming napag-aralan kanina sa Sunday School, ang aming kaligtasan ay kasama ang aming pisikal na katawan at meron kaming hinihintay na tunay at tiyak na pag-asa na kami, Panginoon, ay babaguhin mo kagaya ng aming Panginoong Hesukristo. O Panginoon, salamat po. At kagaya ng sinabi ng iyong salita, kami na may mga pag-asa na ito, nawa ay magnasa at patuloy na mag-make effort na mamuhay ng may kabanalan at malinis sa iyong harapan sa gitna ng makasalanang mundo. At Panginoon, sa pagkakataong ito na kami ay sama-sama napupurihin ka, sasambahin ka, luluwalhatiin ka, sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aawitan, sa pagbabasa namin ng iyong salita at pakikinig ng iyong salita sa pangangaral. Nawa, O Diyos, ay tunay nga maitaas namin ng katampatang pagsamba. Maialay namin sa iyo ang aming mga sarili bilang mga haing buhay, banal at kalugod-lugod sa iyong harapan. Nawa sa lahat ng ito, Panginoon, masumpungan mo na hindi lamang ang aming mga nguso ang malapit sa iyo, kundi kasama ng aming mga kapatiran na hindi namin makasama ngayon sa kabahay-sambahan, ay kami ay sama-samang mag-alay ng papuri sa iyo ang aming buong puso, buong buhay. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataong ito. Alam namin na kami hindi karapat-dapat, pero ang aming paglapit sa iyo at ang aming pag-asa sa iyo ay sa pamagitan ng aming Panginoong Jesus. At lahat ng ito ay dalangin namin sa kanyang pangalan. Amen. Tayo po'y mustayo at tayo po'y umawit sa Panginoon. Awitin po natin, I must tell Jesus. I must tell Jesus all my trials. I cannot bear these burdens alone. In my distress, He kindly will help me. He ever loves and cares for His soul. I must tell Jesus.
Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear more burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. I must tell Jesus, all of my trouble. He is a kind, compassionate friend. If I but ask Him, He will believe. Make all my trouble quickly an end. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. I've been tried, I need a great Savior, one who can help my burdens to bear. I must tell Jesus, I must tell Jesus, He all my cares and sorrows will share. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Oh, how the world to evil others be. Oh, how my heart is tempted to sin. I must tell Jesus, and He will help me. Over the world, the victory to me. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Matili po tayo nakatayo. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. At para po sa pagbasa ng mga banal na kasulatan sa umagang ito, buksan po natin ating mga Bible in Psalm 117. Dalawang talata lamang po ito, mga kapatid. Kung nandun na po kayo, sabay-sabay po nating basahin in verse 1. Ready? Read. Oh, praise the Lord, all ye nations. Praise Him, all ye people. For His merciful kindness is great toward us, and the truth of the Lord endureth forever. Praise ye the Lord. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y sumandaling manalangin. Ama namin Diyos, Panginoon namin sa langit, purihin ang iyong dakilang pangalan. Salamat o Diyos sa umagang ito na iyong pinagkaloob. Salamat o Panginoon sa kabila ng mga alalahanin sa sanlibutan ito. Binigyan mo kami o Panginoon ng kagalakan sa aming mga puso. Binigyan mo kami o Diyos ng kagustuhan na kami sumamba sa iyong banal na pangalan. Tulungan mo nga po kami o Panginoon. Huwag mong hayaan, Panginoon, na ang mga alalahanin sa sanlibutan ito, Panginoon, ay magpabagal sa aming paglago bilang mga mananampalataya. Tulungan mo kami, O Panginoon, na ang mga problemang ito ay lalong magpaigting sa aming damdamin, lalong magbigay gatong sa aming mga damdamin, sa aming puso, O Diyos, na Ikaw ay aming sambahin, na Ikaw ay aming papurihan, na Ikaw ay aming sambahin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Ama, tulungan mo nga po kami sa umagang ito, sa pagpapatuloy ng aming mga gawain. Buksan mo ang aming mga puso at isipan, O Diyos, upang patuloy na maalaman ng iyong kalooban. Patuloy, Panginoon, na bigyan mo ng liwanag ang aming landas, sapagkat, O Diyos, napakadilim ng sanlibutan ito. Panginoon, salamat, O Diyos, pagkat binigyan mo kami ng pag-asa.
binigyan mo kami ng kapahingahan sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. Ama, sa aming pag-aawitan, sa pangangaral ng iyong mga salita, ang kaluwalhatian ay mauwi sa iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pamamagitan po ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po rin tumawad sa Panginoon na awitin po natin more about Jesus. More about Jesus would I know, more of His grace to us, more of His saving love I see, more of His love for me, more about Jesus, more about Jesus, more of His saving love I see, more of His love about Jesus. Then we learn more of His love we will discern. Spirit of God, let's enter in, showing the things of Christ. More about Jesus, more about Jesus, more of His Matintin natin. Para po Hello. Para po sa basahin po natin ang ating talata sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8. Sabay-sabay po natin basahin. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly, of necessity. For God loveth a cheerful giver. And God is able to make all things abound toward you, that ye, having see in all things, may abound to every good work. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, sa kabutihan mo, Panginoon, sa amin, sa iyong katapatan, na sa araw-araw, Panginoon, ang iyong awat habag, ang biyaya mo, Panginoon, ay nag-uumapaw. Salamat po, Panginoon, sa iyo, sa buhay, sa kalakasan, sa araw-araw na pagtugon mo sa aming mga pangangailangan, Panginoon. O Diyos, kailanman ay hindi ka po nagkulang po, Panginoon, sa amin. O Diyos, salamat po sa pag-ibig mo, na bagamat po kami may mga makasalanan, hindi po kami karapat-dapat, Panginoon. Inibig mo kami. Nakita mo, Panginoon, na hindi namin
At nalalaman mo na hindi namin kayang iligtas ang aming mga sarili. Kaya ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak, ang Panginoong Jesucristo, upang mamatay sa krus ng Kalbaryo at mabuhay na muli, upang kami, Panginoon, ay makatamo ng kaligtasan. Hindi po kami kailanman magiging karapat-dapat sa lahat ng ito, Panginoon. Kaya kami po ay nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. At sa oras na ito, O Diyos, hayaan mo po kami na ibalik sa iyo ang lahat ng pasasalamat sa lahat ng biyaya na aming natatamo sa araw-araw, Panginoon, ng aming buhay. Alam po namin na hindi ito makatatapat sa lahat ng biyaya na natatanggap namin sa iyo, Panginoon. Pero nawa, ang aming ihahandog para sa iyo sa umagang ito ay maging mabangong samyo sa iyong harapan, O Diyos. Ikaw ang maluwalhati sa lahat ng ito. Pagpalain mo ang lahat ng aming mga ibibigay at gamitin ito, Panginoon, para sa iyong gawain at sa pagpapalaganap ng iyong ebanghelyo. Ito po ang aming samot-dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po'y gusto yung lahat. Tayo po'y tumawag sa Panginoon. Awitin po natin, Stand Up for Jesus. Stand up for Jesus, His soldiers of the cross. Lift high His royal banner, in us not suffer loss. From victory unto victory, His army shall be lead. Till heaven His vengeance, and earth His Lord indeed. Stand up for Jesus, the true and all of faith. Lord, to the mighty God, in this His glorious name. He that a man of serve, gave up His unnumbered war. Let courage rise within, and certainly stand up for. Stand up for Jesus, and we stand alone. We are a flesh and faith, He bear the cross for all. Honor His blood, Magsipra pa lahat. Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral o pangangaral ng salita ng Panginoon. Last Sunday, kung kayo ho ay tumututok sa balita, particularly ang international news, ay nagulantang ang buong mundo sa nangyari sa Afghanistan. At naging aware lang na marami sa atin come Monday, kung saan napakabilis na nasakop muli ng grupong Taliban ang bansa na kung saan hope ay pinalaya ng mga coalition ng Western countries mula sa napakarahas na pamumuno nga ng grupong ito. At
Kabilang sa nakakamangha dito ay ang gobyerno, ang presidente mismo na iniwan doon ng US forces ay mabilisang tumakas at ang mga militar ay halos walang resistance man lang laban sa mga Taliban na sumakop at naiwan pa ang mga kagamitan na iniwan ng mga Amerikano sa kanila. Ang mga videos na napapanood natin ay makapanindig balahibo at nakakaawa kung paanong, kala ko sa pelikula lang ako nakakakita ng mga taong sumusubok. Kala ko si Ethan Hunt lang ang nakakagawa noon na kumakapit sa eroplanong nasa ere. At merong mga tao sa sobrang pagnanasa na makaalis sa Afghanistan dahil bumalik muli ang Taliban ay nagsubok kumapit sa gulong ng eroplano. At yung iba, habang lumipad na ang eroplano, ay nahulog sa kanilang kamatayan. Ganon katindi, ganong kagrabe. Well, pag tumingin naman ho tayo dito sa ating bansa, nakakalungkot ang mga bilang na ating nakikita. Pagpasok ng Agosto, which is August 1, ang bilang ng positive cases ng COVID-19 ay only 5,403. Kahapon, August 21, 16,694 new positive cases. At sad to say, almost 2% nito ang inaasahan sang-ayon sa datos na mamamatay. Lalo na inamin na ng DOH na yung local transmission ng bagong variant ang kumakalat sa atin ngayon na mas nakakahawa at mas nakamamatay. May mga pamilya mismo sa ating church na nakaranas na magkaroon ng COVID-19. May ilan na may tila baga sintomas ng sakit na ito. At kagaya nga ng sinabi ng isa sa mga deacon natin nung online prayer meeting, dati daw kapag nilalagnat ang kanyang mga anak, ay iligo mo lang yan o i-biogesic mo lang yan, pero ngayon daw ay lagnatin lang, ubuhin lang, ay kinakabahan na ang isang magulang or sinumang tao. Sa napakadaming bagay na nangyayari sa ating paligid, dagdag pa dito ang spiritual na labanan na kung saan araw-araw ay bahagi ng buhay Kristiyano. Na sinabi nga ni Apostol Pablo, we wrestle not against flesh and blood. There is that wrestling. There's that spiritual battle na kung saan engage ang bawat mananampalataya. Lahat ng mga bagay na ito na nangyayari sa ating paligid, nangyayari sa ating sarili, ay maaaring magdulot ng spiritual instability o kalagayan sa ating buhay spiritual na mabulay. Dahil sa mga pangyayari ho sa ibang lugar at maging sa ating bansa, nili ko ho na i-put hold muna yung ating series about discerning your true spiritual status before God at ating nais kong tignan ang ilang mga bagay na hopefully ay magiging tulong at lubos at malabis na kailangan hindi lamang ng mga tao kundi ang bawat isa sa atin kasama ako na mga katotohanan ng Panginoon na matibay natin maaaring tungtungan sa gitna ng mga mapanganib na kapanahunan. So for that, nais ko ho kayong anyayahan na buksan ang inyong mga Biblia sa Philippians chapter 4. Philippians chapter 4, we will be talking about spiritual stability. Philippians chapter 4, at tayo po ay magstayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Basahin po natin verses 4 hanggang 7. Philippians chapter 4, verses 4 to 7. Actually, tuloy na ho natin hanggang sa verse number 9. Philippians 4, verses 4 to 9. Kung inyo na ho nakita, babasahin ko ho, pakisudan nyo sa inyong mga Biblia, ito po ang salita ng Diyos. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God.
And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kailangan namin ng iyong salita, kailangan namin ng iyong gabay, kailangan namin ng iyong liwanag na magsisilbing angkla namin sa mabagyong buhay. Sa napakadaming nangyayari, sa napakapanganib na panahon, sa napakaraming mga bagay na walang katiyakan. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari mamaya o bukas. Tulungan mo kami na makasumpong ng kapayapaan at kapahingahan sa iyo. O Panginoon, ikaw po ang gumabay sa amin. Ang iyong salita na pagkain ay nawa ang aming mga kaluluwa ay mabigyan ng kabusugan at kalakasan. Lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pari na po magsiupo ang bawat isa. Ito ho ang ating pinakamensahe ngayong umaga. Believers should focus their hearts and minds in the Lord for protection and remedy from anxiety. Ang mga mananampalataya ay kinakailangang ituon ang kanilang mga puso at kaisipan sa Panginoon upang maging proteksyon at gamot laban sa pagkabalisa. Meron ho tayong 4 na bagay na titignan mula sa mga talata na ating binasa, particularly verses 4 to 7 ngayong umagang ito. Number 1, focus on the Lord. Focus on the Lord. Number 2, rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Number 3, wait on the Lord. Wait on the Lord. And then lastly, number 4, pray to the Lord. Pray to the Lord. At nawa ang lahat ng mga bagay na ito ay magsilbing tila baga mga pegs or mga tusok upang ang tent natin ay hindi tangayin ng napakalakas na hangin na dumadaan sa marami, lalo na ngayong mapanganib na kapanahunan. So una, tingnan muna natin, focus on the Lord. Actually, kung nyo naaalala, ang Book of Philippians ay pinag-aralan natin more or less 5 years ago. Na kung saan makikita natin sa passage na ating binasa, this is the overarching theme na sinasabi ni Apostol Pablo sa kanila. Nagbigay ng listahan si Pablo ng mga paalala sa mga mananampalataya sa pagtatapos ng kanyang liham. At tila baga may halintulad natin ito sa isang magulang na paalis at iiwanan ng kanyang mga anak sa kanilang tahanan at nahandun ng pagpapaalala o mga anak, yung saksak ng plancha, yung LPG, yung pintuan, ilalak, yung bintana, isasara, at lahan doon ng paalala sa kanyang mga anak para sa seguridad. At narito naman si Apostol Pablo, andun ang mga paalala sa mga mananampalataya para sa kanilang stability ng pananampalataya. At sa kabila ng mga at sa ilalim ng mga paalalang ito, tila baga ang nagtatali sa lahat ng mga paalalang ito ni Apostol Pablo ay ang pagtutuon ng kaisipan ng mga Kristiyano sa Panginoon. Makikita natin mula sa verse number 4, ang sabi ni Pablo, rejoice in the Lord. Sa verse number 5, sa bandang dulo, the Lord is at hand. Sa verse 6, ang sabi ni Pablo, let your request be made known to God. And then sa verse 7, and the peace of God shall keep your minds and hearts in Christ or through Christ Jesus. So, kung makikita ho natin na dito ho sa napaka-isil, verse 4, 5, 6, and 7, paulit-ulit na binabanggit ni Apostol Pablo to the Lord our God, the Lord Jesus Christ, the peace of God, na kanyang itinutuon ang pansin, ang kaisipan, ang damdamin ng mga Kristiyano
sa Panginoon. Sabi nga ng commentator na si Dennis Johnson, through different variations, Paul keeps playing the same tune. The antidote to anxiety is to have the living God deeply involved in your life. So, sabi niya, sa paiba-ibang mga kaparaanan, piniplay at pinapatugtog ni Apostol Pablo ang iisang nota. Walang iba kundi ang nota ng pagtingin, ng pagbibigay pansin, na pagtutuon ng ating kaisipan at puso sa Panginoon. Inuulit-ulit niya, ang Panginoon, ang Panginoon, ang Panginoon. Alala ko ho, nung kami nag-aaral pa lamang magmaneho, ang sabi ng aking tatay, Paul, 3 bagay ang kailangan mong tandaan. Ingat, ingat, at ingat. Nagbibigay diin. At yun ang inilalagay ni Apostol Pablo sa puso at isipan ng mga mananampalataya, ang Panginoon, ang Panginoon, ang Panginoon. At dapat ating makita at ipailalim ang ating buong buhay, ang lahat ng ating mga kinakaharap at lahat ng ating mga alalahanin sa Diyos. Kagaya ng inawit natin kanina, I must tell Jesus all of my troubles. I cannot bear this burden alone. Ating ipagkatiwala, ating ibigay, ating ilagay, ating ipasan sa Panginoon, kagaya ng sinabi ni Pedro, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Ang lahat ng ating buhay o lahat patungkol sa ating buhay ay dapat involve or nakapailalim sa ating Panginoon. Hindi dapat tayo maglagay ng no trespassing sign. O Panginoon, dito kasama ka. Dito, ikaw ang maghahari. Pero pagdating dito, no trespassing. Ako ang bahala dito. Ako ang mangunguna dito. Kundi lahat dapat ay ipailalim natin sa Kanya. Ang sabi nga sa Proverbs 3 verse 5, a very familiar passage. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Ang lahat sa lahat ng ating mga lakad, anumang lakarin na meron tayo, anumang gawain na ating kinakaharap, saan man tayo nilagay at tinawag ng Panginoon, mga desisyon na kailangan nating gawin ay ating ipagkatiwala, ating idalangin, ating hingin ang karunungan mula sa Panginoon. In all thy ways, acknowledge Him. Kilalanin natin siya. Ito'y kahawig nung pinag-aralan natin sa Book of Psalms. For, sabi ni Haring David, for I put the Lord always before me. Inilalagay ko ang Panginoon lagi sa harapan ko. That is, God is always part of the consideration. Bahagi siya lagi. Tuwing merong bagay akong pag-iisipan, tuwing merong mga bagay na tinitignan, pinagpaplanuhan, mayroong mga bagay na maaaring laman ng kaisipan, aking inilalagay ang Diyos sa aking unahan. Yes, hindi agad mabibigyan ng kasagutan lahat ng katanungan. Pero ang katotohanan na ang Diyos nating soberano ang may hawak sa lahat ng bagay. Ito'y maaaring magbigay sa atin ng kapayapaan sa gitna ng mga mapanganib at mahirap na kalalagayan. Ito man ay magkaroon o issue patungkol sa pamilya, patungkol sa pera, o maaaring may mga kabataang naririto na may issue sa kanilang buhay, pag-ibig, o mga uncertainty, anong mangyayari? Tatamaan ba ako ng COVID o hindi? Mamamatay ba ako o hindi? At anumang mga alalahanin na maaaring kinakaharap natin sa panahon natin ngayon, lalo na mga spiritual na alalahanin na may kinalaman sa ating mga mahal sa buhay, o ating ilagak ito at ilapit ito sa Panginoon at ituon ang ating mga puso't kaisipan sa Diyos. Anumang mga alalahanin at mga bagay na maaaring kinakatakutan natin at pwedeng malagay sa sitwasyon ng Kristiyano na siya'y natatakot. Again, yung kaisipan na tila baga pag Kristiyano ka ay tila baga immune ka sa pagkaroon ng takot, o tila baga immune ka sa pagkakaroon ng problema, o tila baga immune ka na may problema man ay para bang lagi lang masaya at parang ang gaang-gaang ng feeling. That is not the spiritual life na makibabasa natin sa Biblia.
lalo na sa aklat ng mga awit as we have been studying, ay merong mga pagkakataon na si Haring David ang sabi niya, buong gabi akong naglalangoy sa aking luha. There will be and there are sleepless nights sa buhay Kristiyano. May mga pagkakataon na nalalagay sa depression. Oo, maaaring sa medyo matagal na panahon malalagay sa pagiging takot ang isang mananampalataya. Pero ang lagi, as we have studied sa Book of Psalms nga, ang makikita natin ay hindi umaalis, ipino-focus pa rin sa gitna ng mahirap, sa gitna ng nakakatakot, sa gitna ng mapanganib na kalalagayan, tumitingin pa rin si Haring David. And again, the psalmist tumitingin pa rin sa Panginoon. Again, ang punto, focus on the Lord. Basahin lang natin sa Psalm 56. Psalm 56, verse number 2. Psalm 56, verse 2, ang sabi, mine enemies will daily swallow me up. Just look at this picture na pinipinta ni Haring David, and this is a psalm of David. My enemies would daily swallow me up. Araw-araw gusto nila akong lamunin. Ganong katindi. Hindi ito isang problema na nahandyan lang isang araw, din wala na agad sa susunod na araw, kundi ito'y isang problema, alalahanin, pressure, kabagabagan na nahandoon araw-araw at matinding kabagabagan. At ang sabi niya, mine enemies will daily swallow me up, for they be many that fight against me. Hindi ito kaunti, kung hindi marami. O thou most high. And in that presence of enemies, nag-focus si Haring David sa Panginoon at itiningin niya ang kanyang mata sa Panginoon. O thou most high, what time I am afraid, I will trust in thee. So are there times na afraid ang isang anak ng Diyos? Yes. Ito mga nakaraang araw, sabi ko nga sa Sunday school, naramdaman ng aking misis yung quickening. Yung maliit na kilos na yun, hindi pa maramdaman pag kahit ibilagay mo yung tenga sa kanyang tiyan o yung kamay at pumikit ka at subukang i-feel yung kilos ng bata, pero nararamdaman na ni Mrs. Pero in the back of my mind, Lord, sana normal. Lord, sana maayos ang bata. Lord, ang lusog ng panganay na binigay mo sa amin, sana ang susunod ay okay. Pero nahandon yung maaari, paano kung hindi? Paano kung kulang ng paa? Paano kung kulang ng kamay? Paano kung may diferensya? Paano? Pwedeng malunod sa mga negatibong mga kaisipan. What time I am afraid, I will trust in thee. So pwedeng malagay sa isang kalagayan na natatakot ang mananampalataya. Pero ang solusyon pa rin dito ay tumingin, ituon ang puso't kaisipan sa Panginoon at magtiwala sa Diyos. At ang sabi ni Haring David, itutuloy natin verse 4, Psalm 56, in God I will praise His word, in God I have put my trust, I will not fear what flesh can do to me. Can you see the turnaround? What time I am afraid, I will trust in thee. And nung tiningin niya ang kanyang sarili sa Panginoon, nung ipinokus niya ang kanyang mga mata sa Panginoon, I will not fear what flesh can do unto me. Hindi nawala yung panganib. Hindi nawala yung kaaway. Pero natuon ang puso't kaisipan ni Haring David sa Panginoon. At ito ang gamot sa kanyang kalalagayan at sa kanyang mga bagay na kinakatakutan. O mga kapatid, lalo na sa panahon na nahandoon ng mga kabagabagan, nahandoon ng mga problema, tayo'y napakadali na masinsay, nagkaroon ng mawalan ng pag-asa, magkaroon ng kalungkutan. At may mga pagkakataon sa panahon na ito ay madali tayong mawalan ng kontrol maging sa ating mga temperatura o mga maiksi ang pisik ng ating mga pasensya. Kailangan nating iangkla ang ating mga sarili at puso't kaisipan sa matibay na katotohanan patungkol sa ating Diyos. I-focus natin
ang ating mga sarili sa Panginoon. Pagbulay-bulayan natin kung sino siya. Ating alalahanin ang mga ginawa niya. Ating tignan ang mga pangako niya. Ating namnamin ang mga pag-asang binigay niya. At ating alalahanin ang mga katotohanan na meron tayo dahil sa Kanya. Sabi nga ho ng isang awitin na isa sa mga paborito ko, sa isang second stanza ng awit na, "It is well with my soul, though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ hath regarded my helpless estate, and has shed His own blood for my soul." Yes, darating ang mga problema, nandoon ang atake ng kaaway. Pero nawa ang humawak at magbigay sa atin ng matibay na firm footing ay walang iba kundi ang katotohanan na namatay si Jesus para sa atin at tayo ay may pag-asa sa Kanya. So isang malaking hamon ho sa atin, mga kapatid, sa dami ng nangyayari sa ating paligid at hindi ko alam kung ano pa yung mga kabagabagan na nangyayari sa ating mga personal na buhay, sa ating mga kaisipan. May iba't iba tayong alalahanin, tama ho ba? May iba't ibang kabigatan. So isa sa mga hamon sa atin ay ituon ng ating pansin, ang ating kaisipan sa ating Diyos. When troubles come our way, where do we focus the most? Kung dumarating ang mga kabagabagan at problema, saan natin tinutuon ang ating mga kaisipan? Makikita ho ba ng mga isang hamon sa mga magulang na kagaya ko? Nakikita ba ng mga bata kapag dumarating ang problema? Nakikita ba ng mga bata kung saan tayo nakatuon? Tayo ba ay nakatuon sa Diyos? Tayo ba ay nakatuon sa mga pangako at salita ng Panginoon? Tayo ba ay nakatuon sa mga makalangit na bagay at hindi lamang sa mundong ito? Halimbawa, nilapitan ka ng iyong anak, nanay, o daddy, mami, paano itong nangyayari sa Afghanistan? Paano to? O nawa, ituon natin at ibaling natin ang ating mga anak sa pagtingin sa Panginoon. O anak, maaaring magulo, pero may pangako ang Diyos, isang araw, ang mga kaharian ng mundong ito ay magiging kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Merong pag-asa at merong mga pangako ang Panginoon sa gitna ng magulong kalagayan. So again, look at the effort of Apostle Paul. Sabi niya, rejoice in the Lord. The Lord is at hand. Let your request be made known to God. At ang effort ni Apostol Pablo ay laging ilagay ang Diyos sa harapan ng mga Kristiyano. Nakatuon ang isip sa Panginoon. Focus on the Lord. Ito yung magbibigay sa atin ng spiritual na stabilization anuman ang ating kinakaharap. Number 2, not just focus on the Lord, but rejoice in the Lord. Tayo ay magalak sa Panginoon. Tingnan natin sa verse 4, Philippians chapter 4. Philippians chapter 4, verse 4. We know this verse at maaaring kinakanta pa natin ito, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Pamilyar sa marami, maaaring nakadikit sa sticker sa inyong bahay o maaaring nakapost sa wall ng inyong social media. Pero narito, it is an imperative, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Kung naalala nyo nga ho, yung mga dati nating pag-aaral, ang Book of Philippians ay kilala bilang the letter of joy. Pero isa sa mga matinding kakaibahan ng librong ito, o sulat na ito ni Pablo, yes, it is a letter of joy and commands us to be rejoicing, pero sinulat ito ng isang Kristiyano na nasa loob ng kulungan, na nagdurusa para sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero sa kabila ng iyon, nandun pa rin ang kagalakan niya. Isang napakagandang katotohanan ito para sa mga mananampalataya na kahit na nasa mahirap na sitwasyon, kahit na nasa delikadong kalagayan, oo, ang Kristiyano ay pwedeng magkaroon ng isang totoong kagalakan. Hindi peke,
Hindi ngumingiti ka lang sa harapan ng iba, hindi pakitang tao, hindi para't isipin lang ng iba na spiritual ka, kung hindi sa gitna ng kulungan, pwedeng magkaroon ng kagalakan. Rejoice in the Lord. Ang rejoicing ay kalat na kalat sa sulat na ito. Sa chapter 1 verse 4, ang sabi, always in every prayer of mine for you all, making requests with joy. Paul was praying for the believers with joy. Philippians 1:18, what then, notwithstanding every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and I therein do rejoice, yea, and will rejoice. Ang konteksto ho noon ay may mga nangangaral ng ebanghelyo, pero ang kanilang layunin ng pangangaral ng ebanghelyo ay para madiin si Pablo. Ilabaga nakikipag-contest sila kay Pablo. Gusto nila sila ang mas sikat. They're preaching the same gospel. Pero ang gusto nila ay si Pablo ay lalong madiin at mabulok na lamang sa kulungan o mamatay na at ma-execute na. Kaya nila ginagawa yun. Pero ang sabi ni Pablo, notwithstanding, Christ is preached. But as long as Christ is preached, I will rejoice and do rejoice. May totoong kagalakan pa rin. Philippians 3:1 ang sabi, finally, my brethren, rejoice in the Lord. Philippians 4:10, but I rejoice in the Lord greatly. So again, paulit-ulit itong salita na to na joy, rejoice, rejoice in the Lord. Sa gitna ng mahihirap na kalalagayan o sitwasyon, sa gitna ng masakit at literal, physical na masakit o karamdaman, sa gitna ng problema o COVID-19 man, sa gitna ng mga trahedya, sa gitna ng bagyo ng buhay, pwedeng magkaroon ng tunay na kagalakan ang isang mananampalataya. Narating na madalas po nating naririnig ang kasabihan, happiness depends upon the happenings. Ang kasayahan ay nakadepende kung may kasiyahan. Masaya lamang, happy lamang kung happy ang circumstances. Pero dito lumulutang ang kakaibahan ng tunay na Kristiyanong kagalakan sa Panginoon. Hindi ito nakadepende sa masasayang sandali, kundi ang Kristiyanong kagalakan ay mas malalim. Ang Kristiyanong kagalakan ay mas matibay. Na sa gitna ng nililiglig ka ng mga pangyayari, sa gitna ng, maaaring umaiyak ka sa gabi, pero nandun pa rin ang kagalakan sa Panginoon. Isa hong magandang halimbawa nito ay walang iba kundi si Prophet Habakkuk. Sa Habakkuk chapter 1, makikita ho natin, pag binasa niyo ang buong book of Habakkuk, ito'y magbubukas sa pagrereklamo ng propeta. Panginoon, bakit wala kang ginagawa? Panginoon, ang sama-sama ng mga tao. Panginoon, bakit walang nangyayari? Ba't hindi nagaganap ang iyong hustisya? Ang pinapanood ko ho, yan nangyayari sa Afghanistan, Lord. Yun lang yung nakikita natin sa balita. Paano yung mga hindi natin nakikita sa balita? Gaanong daang libo ang nagdurusa at nagdusa nang hindi man lang natutukan ng kamera o naalaman ng iba. Lord, paano to? At nagrereklamo si Prophet Habakkuk at Lord, nasan na yung hatol, nasan na yung parusa, nasan na yung pagtatama sa mga maling nangyayari na ito. At ang sabi ng Panginoon kay Habakkuk sa verse 6, Habakkuk chapter 1, verse 6, for lo, sabi ng Panginoon, I raise up the Chaldeans, that bitter and hasty nation, which shall march through the breadth of the land to possess the dwelling places that are not theirs. Magrereklamo ka? Tignan mo ang gagawin ko. Ibabangon ko ang mga Kaldeo, that group of Chaldeans, napakararahas, at sila ay sasakop. At pag bindunin nyo ang basa sa Habakkuk, parang medyo maanuhan si Habakkuk, si Prophet Habakkuk, oh Lord, parang grabe naman. Parang nag-ano siya ng parusa, tapos nung erto na yung parusa, parang mas higit to doon sa inaasahan ko. At sa bandang huli, darating si Habakkuk sa realisasyon
na kanyang dapat kilalanin at kailangan niyang magpailalim sa plano at soberanong kamay ng Panginoon at magtiwala sa kanyang katapatan. Ano man ang mangyari. So buksan natin sa Habakkuk chapter 3. Habakkuk chapter 3. So nagreklamo si Habakkuk, tumugon ng Panginoon, at yung darating ay mas grabe pa, at lumundo si Habakkuk sa pagtitiwala sa Diyos. Ang sabi niya sa chapter 3 verse 17, although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat, the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Do you hear that? Ang sabi ni Prophet Habakkuk, kahit na yung fig tree ay hindi mag-blossom at yung fig tree ay isang kilalang puno sa kanila at hindi na ito mamunga, kahit na hindi na magkaroon ng bunga yung mga vines, kahit na yung olive ay yung oil na ginagamit na lalaki ay magtumigil na, kahit na yung kanilang field, yung mga taniman ay hindi magbunga, kahit yung mga hayop ay magkawala at magkamatay lahat. Ang sabi ng salita ng Panginoon, sabi ni Prophet Habakkuk, yet, verse 18, yet I will rejoice in the Lord. I will joy. Take note of the next word. In. I will joy in the God of my salvation. Nakatungtong, inilocate ni Habakkuk yung kanyang kagalakan. Ang joy ko ay wala sa bunga ng mga puno. Ang joy ko ay wala sa aanihin. Ang joy ko ay wala sa dami ng hayop. Ang joy ko ay wala dito. My joy is in the Lord. Itinutok niya, hinugot niya ang kanyang kagalakan mula sa Diyos. Ang kanyang kagalakan ay hindi nakadepende sa mga bagay na nangyayari at meron sa kanyang paligid, kundi ito'y nakatungtong sa Diyos na kung saan siya ang may hawak, ang Diyos na may hawak sa kanya at sa buong nasyon ng Israel at sa buong mundo. At mga kapatid, ang Diyos na may hawak sa Israel nung panahon na yon, ang Diyos na may hawak sa Chaldeans sa panahon na yon, ang Diyos din na may hawak sa Taliban ngayong panahon na to. Hindi to outside sa kontrol ng Panginoon. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Let me just mention a warning. Ang pagkakaroon ng kagalakan sa Diyos ay not merely positive thinking. Pero mga Kristiyano, ito ang tingin sa faith. Just think positive. Maaayos din lahat. Gayong tanong ko nga sa isang mananampalataya, kapatid, paano kung hindi? Paano kung hindi maayos? Pagagalingin ka ni Lord, just claim it. Paano kung hindi? Naalala ko yung tatlong magkakaibigan, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Ang sabi nila kay King Nebuchadnezzar, alam namin na ang aming Panginoon, kaya kaming iligtas mula sa iyo at sa apoy na to. Alam namin. Alam namin. Pero kung hindi, hindi pa rin kami yuyukod sa Diyos-Diyosan na yan. Ang tunay na pananampalataya ay hindi iniisip na ang Diyos ay susunod sa gusto natin. Ang tunay na pananampalataya ay nagpapasakop anuman ang gawin ng Panginoon. So not merely positive thinking. Anong ibig sabihin ng pagre-rejoice sa Panginoon? Sabi nga ng isang theologian, hindi ko maalala kung sino nagsabi ito, pero sabi niya ito, to rejoice in the Lord is to treasure the Lord the most, to focus on Him, to love Him, to worship Him above all things. Hanggang siya ang pumupuno sa ating puso, hanggang siya ang maging pinakamatamis sa ating buhay, hanggang siya ang maging pinakamahalaga kumpara sa lahat ng bagay sa ating buhay, hanggang siya ay kagaya ni Apostol Pablo, for to me,
to live Christ. Sa Colossians 2 verse 10, and ye, believers, are complete in Him, complete in Christ. Hindi pera ang magkukumpleto, hindi katanyagan ang magkukumpleto, hindi kapangyarihan ang magkukumpleto, hindi asawa ang magkukumpleto, hindi kahit ang pamilya, hindi ito ang magkukumpleto. Kung yung ipinabase ang iyong kagalakan at pagiging kumpleto sa mga bagay sa libutang ito, ang lahat ng ito'y mawawala. At napakabulay ng iyong tinutungtungan, ng ating tinutungtungan kung gayon. Minsan ho, nagkukwentuhan kami ni Sister Jonah. Alam niyo ho, medyo late kami naging mag-asawa. At pareho kaming matagal na single ba? Matagal akong walang karelasyon, matagal din siyang walang karelasyon bago kami pinagtagpo ng Panginoon. Ano tayo, bakit? Nung bago tayo magkakilala, yes, may mga pagkakataon si Brother Paul, kapag pumupunta nun sa SM, naiinggit ako sa may mga kasamang asawa, may anak. Hindi ako naiinggit sa mga cellphone na hawak ng iba, naiinggit ako sa anak na hawak ng iba. Nang kaya magkakaroon ng... Pero sabi ko kay Sister, totoo ito mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, dito pag-aangat ng sarili, pero sa biyaya ng Panginoon, sumpungan ko, I found joy in the Lord in my singleness at that point of time. Hindi yung, kinakwento minsan sa akin ni Sister John na may mga kakilala siya na tila baga kulang na kulang ang buhay kung walang karelasyon. Kulang na buhay kung walang love life. Hindi mabubuhay kung walang boyfriend, kung walang girlfriend. Hindi mabubuhay. Yung iba naman ay ibang bagay. Hindi mabubuhay kung walang Mobile Legends. Hindi mabubuhay kung walang pera. Hindi mabubuhay. Hindi kumpleto. Hindi masaya. What is life kung walang bola? Joke ho ng aking kapatid nung nakaraan dahil nasira o nawala ng service yung kanilang internet. Sa akin daw pamangkin, Wi-Fi is life. Ano kaya biglang mawala ang kuryente, walang internet? Merong ilan dito, ang buhay ay parang mawawasak at magigiba. We are complete in Him. Dun masusumpungan ang kagalakan sa Panginoon. Wala mang bunga yung mga tanim, mamatay man yung mga hayop, ako ay magagalak sa Panginoon. Rejoice in the Lord. Number 3, wait on the Lord. Wait on the Lord. Maghintay tayo sa Panginoon. Verse 5, Philippians 4. Meron pang inutos si Apostol Pablo. So inutos niya, rejoice in the Lord. Ang pinaka layunin niya to focus on the Lord, and inutos niya, rejoice in the Lord. And then narito pangalawang utos, wait on the Lord. Sa verse 5, ang sabi, let your moderation be known unto all men, the Lord is at hand. Translation, hayaan nyo ang inyong self-control, ang paraan, ang malumanay inyong pamumuhay ay makita at malaman ng lahat ng tao, ang Diyos ay malapit na. Malapit nang dumating ang Panginoon. That word moderation, ang ibig sabihin nito is self-control, to have temperance, to have self-restraint, pagkakaroon ng pagpipigil sa sarili. At ito daw ay kailangang be made known unto all men. This means na our moderation, our temperance, our self-control, pagdating sa ating relasyon sa mga tao. At hindi ho ba madalas, whether we like it or not, we deal with people, yes? We deal with our families. We deal with our relatives. We deal with our workmates, classmates, friends, churchmates. We deal with people. Tayo nilagay ng Diyos sa isang mundo at dinisenyo ng ating buhay na mayroon tayong pakikisalamuha sa iba. Hindi natin ito may iwasan.
Iba-iba ang ating temperamente, iba-iba ang ating panlasa, iba-iba ang ating ugali. At kagaya na lagi nating pinapaalala, tayo ay Kristiyano na pero makasalanan pa rin. At maaari at oo nangyayari, nagkakasala tayo sa isa't isa. At kung ating titignan, madalas ang ating mga kabagabagan, ang ating mga problema, yes, may mga pagkakataon nang gagaling sa nangyayari sa paligid. Pero mas madalas nating kinakaharap ay yung mga problemang nanggagaling sa taong ating kasama. Yes? Madalas ang problema ng magulang ay yung mga anak. May mga pagkakataong problema ng mga anak ay mga magulang. Problema ay yung kapitbahay, ang problema ay yung kasama sa trabaho o yung katabi o kung ano man. At ang sabi dito ng salita ng Diyos, let your moderation be known unto all men. In the case of the Philippians, ano ang kinakaharap nilang problema? Kung yung naaalala, ang mga taga-Philippi ay dumaranas ng pag-uusig. So Philippians chapter 1 verse 28, ang sabi ni Pablo, and in nothing terrified by your adversaries, which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation, and that of God. So there are those adversaries, merong mga kaaway, merong mga umuusig sa mga mananampalataya sa Philippi. Pero sa gitna ng ganitong kalagayan, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Apostol Pablo, o sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo, let your self-control, let your restraint, let your temperance, your humility, your meekness be known unto all men. Hindi dahil merong kang natural na pagpipigil sa sarili, kundi dahil ikaw ay kontrolado at arestado ng katotohanan ng Diyos. Kung sino siya at yung mga pangako niya. How should they respond? Paano tutugon? Paulit-ulit ang sinasabi ng salita ng Diyos na kailangan tayong magkaroon ng kaamuan sa harapan ng mga tao. Na kailangan tayong magkaroon at maging peacemakers sa iba. Sa Romans chapter 12, masusumpungan po. Busan mo natin sa Matthew chapter 5. Particularly sa context ng mga taga-Philippi na dumaranas ng pag-uusig, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Matthew chapter 5 verse 39. Matthew chapter 5 verse 39. But I say unto you, that you resist not evil, but whosoever shall smite thee on the right cheek, turn to him the other cheek also. And if any man will sue thee at the law, to take away thy coat, let him have thy coat also. And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee, turn not thou away. So again, ang pinupunto rito, kung merong aabuso, kung merong gagawa sa inyo ng hindi maganda, hindi natin dapat gantihan, kundi dapat pakitaan ng kabutihan, ng patutuo, ng pagpipigil ng isang tutunay na mananampalataya na handoon ng pagtingin at pag-asa sa Diyos na ang Diyos ang gaganti at ang Diyos ang magtatanggol. We must wait on the Lord. Sa mga panahon na hindi natin nauunawaan ang nangyayari, sa mga panahon na tila baga sa tingin natin ang pangako ng Diyos ay parang walang epekto, tayo ay patuloy na maghintay sa Panginoon. Naalala ko ho ang katotohanan na nangyari kay Abraham at kay Sarah. Nangako ang Diyos kay Abraham, magkakaroon ka ng anak. Ang sabi ni Sarai, paano yan? Wala pa rin tayong anak. O narito si Hagar. At lahat ng yung ginawa na yon ay naglikha ng problema. Hindi sila naghintay sa Panginoon. So let us wait on the Lord. Ang sabi ni Apostol Pablo, the Lord is at hand. Darating ang Diyos. Naghihintay tayo sa Kanyang pagbabalik. At habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, na habang naghihintay sa Panginoon, ang ating pamumuhay, pagpipigil,
ay dapat makita ng lahat ng mga tao. Sa panahon na kung saan ang lahat sa mundo ay nag-exercise ng excessiveness, yung iba ay excessive pleasure, yung namang iba ay excessive worry, yung iba ay excessive anger, ang Kristiyano ay dapat mag-exercise ng self-control. At hindi dahil malakas ang pagpipigil natin sa ating sarili, kundi dahil merong katotohanan na humahawak sa atin. The Lord is at hand. Sabi nga ho ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. John 14:1. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Yes, maaari na meron dito sa inyong kalalagayan ay merong kabagabagan. Problema, mabigat, mahirap, at ngayon sa daling ito, wala kang natatanaw na solusyon kung kailan matatapos. O mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, you believe in God, believe also in me. Meron siyang inihanda, at hindi lang siya basta naghanda, meron siyang pangako na isang araw siya ay babalik. Mukha mang hindi matapos-tapos ang problema, may nangako sa atin, babalik siya. Let not your heart be troubled. Well, lastly, dito po tayo matatapos. So, focus on the Lord. Number 2, rejoice in the Lord. Number 3, wait on the Lord. Number 4, dito tayo matatapos, pray to the Lord. Pray to the Lord. Philippians 4:6, very familiar verse. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Sabi ni Apostol Pablo, be careful for nothing. Now again, Old English, hindi nagpo-promote si Pablo ng carelessness. Wag kang maingat, sige lang ng sige. Hindi kailangan mag-ingat ng Kristiyano. Hindi iyon ang sinasabi ni Pablo. But that word careful, merimnao, sa Greek means to be anxious. Do not be anxious. Yun ang ibig sabihin. Sabi nga ng ESV, do not be anxious about anything. Huwag tayong mabagabang. Huwag tayong mabalisa sa anumang bagay. This undue anxiety is an indication of a lack of faith or trust in God's wisdom, power, and sovereignty. Ang pagiging anxious, ang pagkakaroon ng ganitong kalagayan ay nagpapakita ng kakulangan ng pananampalataya. Now, gusto ko lang liwanagin, hindi ibig sabihin ito na hindi tayo nag-iisip. Hindi ibig sabihin na hindi natin pinag-iisipan ang problema, hindi natin dinidil ang problema. Kagaya nung sinabi natin kanina, hindi ibig sabihin hindi tayo natatakot. Hindi ibig sabihin na hindi tayo nagkakaroon ng mga alalahanin. Pero ang pagkakaiba, at kung maaari kong ipinta sa ganitong kaparaanan, kagaya ni Haring David, siya'y natatakot, pero nakatingin pa rin siya sa Panginoon. Ang anxiety po natin ipinta sa ganitong kalagayan o sa ganitong kaparaanan ng anxiety. Ang anxiety ito, natatakot ka na hindi mo na nakikita ang Panginoon. Na tila baga walang pag-asa. Na tila baga ang salitang magtiwala ka sa Diyos ay salita na lamang at wala nang epekto sa iyo. At tila baga kawalan ang para bang hindi na hawak ng Diyos ang mga nangyayari sa paligid at lahat ay patungo na sa kapahamakan at walang pag-asa at nakakalimutan na ang Diyos na may hawak ng lahat ng bagay. Sa mga pagkakataon na tila baga nag-iisip tayo, may mangyayari pa ba, masusolusyonan pa ba, matatapos pa ba, darating pa ba ang hustisya? Pwede tayong malagay sa kalagayan na tayo ay nababalisa na. Pero yun ang kakaibahan sa Kristiyano. Meron tayong Panginoon na
na maaari at dapat nating dalanginan at pwede tayong tumawag sa Kanya. We can say na ito'y anxiety o pagkabalisa kapag ang may hawak na sa atin ay hindi ang Panginoon at mga salita niya, kung hindi yung mga kabagabagan na at problema na at hindi natin nakikita ang Panginoon at kinukonsidera siya sa ating mga desisyon. Paano natin malalabanan ang anxiety? Ang sabi ni Pablo, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Una, gusto ko lang hong ipunto, ang sabi ni Pablo, in everything. Not just in some things, not just in big things, but in everything, casting all your care upon Him. Whatever your care is. Iba-iba tayo ng mga kabigatan. Ang isang batang Kristiyano, ang isang teenager, ay Kristiyano, maaaring iba ang kabigatan kanyang dala-dala. Maaaring hindi niya ibinuproblema ang isasahay, hindi niya ibinuproblema ang pang-tuition, pero meron siyang ibang kabigatan dala-dala niya. Pwede mo itong ilapit at dapat mo itong ilapit sa Panginoon. Ikaw ay isang mananampalatayang magulang, hando ng problema sa kalusugan, sa pambayad sa kuryente, pambayad ng LPG, o kung ano-ano pang problemang dala-dala, pwede mo itong ilapit sa Panginoon at dapat. Let your requests be made known unto God. Let everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Isang napakagandang bagay patungkol ho sa tinuro na ito ng salita ng Panginoon. Prayer, again, anxiety ay pagtingin sa problema at hindi mo na nakikita ang Panginoon. But what is prayer? Prayer ay pagtingin sa Panginoon at dinadala mo sa Kanya ang mga problema. Ito ang susi at gamot sa mga pagkabalisa na maaaring pagdaanan at harapin ng bawat isa sa atin. May pangako ang Diyos sa Hebrews 4 verse 16 na meron tayong dakilang saserdote na mamagitan sa atin. At ang sabi ng Panginoon, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy. And I like itong sinabi sa bandang huli, and find grace and to help in time of need. As we come to God's throne, as we pray to God boldly, we can expect to find grace and help in time of need. Sa oras ng pangangailangan. Ang sabi ni Pablo, with thanksgiving, by prayer and supplication, with thanksgiving. At ito ay isang nawawalang bagay o aspeto sa pananalangin ng marami. Yung pagpapasalamat sa Diyos. Yes, maraming problema, oo, maraming kailangang ilapit sa Panginoon, pero napakarami din kailangang ipagpasalamat sa Panginoon. So exercise ho natin yun. Kapag natutukso tayo na tignan lang lagi ang mga problema, tignan lang lagi ang mga wala, tignan lang lagi ang mga kulang, bigyan natin ng pansin anong meron at ipagpasalamat natin ito sa Panginoon. Again, Dennis Johnson sa kanyang commentary sa Book of Philippians, ang sabi niya, gratitude preserves our prayers from going sour with complaint or degenerating into a list of self-centered demands. Ang pagpapasalamat daw ang nagpepreserba sa ating mga panalangin para mapanis na parang puro reklamo na lamang sa Diyos or ito ay mag-degenerate sa listahan ng mga pagiging self-centered o mga self-centered na listahan. Puro ako, kailangan ko, yung gusto ko, yung ito, ako. Ang pagpapasalamat ay nagbibigay tayo ng atensyon sa Panginoon. Thanksgiving sets our focus to God, from us to God. Thanksgiving is first the posture of the heart before it becomes the offering of the lips. Ang pagpapasalamat ay forma muna ng puso bago ito lumabas sa bibig. At ang pagpapasalamat ay isang bagay na napakaganda
at laging utos ng Panginoon sa Biblia. Sa Psalm 50 verse 14, offer unto God thanksgiving and pay thy vows unto the Most High. Offer unto God thanksgiving. Alam niyo mga kapatid, maging sa ating pagsamba, sa ating pananalangin sa Panginoon, sa ating pagsamba sa Kanya, at dapat nating ialay sa Kanya ang mga pagpapasalamat natin sa Kanya. Isa ho sa mga example at laging hamon at blessing sa akin kapag naririnig ang ating kapatid na si Brother Dave Paule. Hindi natin siguro kayang imaginein kung ano yung nararamdaman niya. Involuntary muscle movement sa kanyang leeg. Subukan mo igalaw yung braso mo. Ganito. Siguro sa unang kalahating oras, kaya-kaya pa. Pero pag 5 oras mo nang ginaganyan, masakit kaya? Ano kung 5 taon ka nang nagaganyan? And I think much worse yung nararamdaman niya. Pero alam niyo, pag kinausap si Brother Dave, without fail, wala ko natatandaan, kinausap ko siya na hindi ko siya napakinggan ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. With thanksgiving, let your requests be made known unto God. Hindi ibig sabihin hindi niya alam, pero itong pagbibigay ng ating mga panalangin at hinaig sa Panginoon ay para sa atin. Ating sinasabi sa Kanya, ino-offload natin sa Panginoon yung ating mga daladalang kabigatan. Sabi nga ni Mark Dever, prayer advertises that we are dependent and that He is dependable. Yun ang pinapakita ng pananalangin. Ang susumpungan natin ang pananalangin ay nagpapakumbaba sa ating mga puso. Hindi natin sinusubukang baliin at pasunurin ang Panginoon sa ating kalooban, kundi ito'y nagkukonforme sa atin sa kalooban ng Panginoon. At anong nagiging resulta? Verse 7, Philippians 4, pagkatapos mong ialay at ilapit sa Panginoon ng mga panalangin at mga hinaing at mga kabigatan, at ituon mo ang iyong sarili sa pagpapasalamat sa Diyos, ang resulta ay ito, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. The peace of God. Ang kapayapaan ng Diyos. It's an inner peace. It's an inner calm. Again, hindi ito pagiging insensitive or careless, basta walang pakialam. Yung mga, halimbawa si Timmy, maaaring wala pa kaming ulam, pero wala siyang pakialam. Hindi niya pansin yun. Wala yun sa kanya. At ang peace na ito ay hindi lang basta walang pakialam sa mga nangyayari sa paligid, kung hindi ito ay pagkakaroon ng peace sa kabila na nakikita mo ang nangyayari sa paligid. Hindi ito pagiging insensitive kundi o careless, kundi ito ay pagkakaroon at pagkakatiwala ng lahat ng bagay sa kamay ng Diyos na naghahari sa lahat. He is ruled by the peace that is supplied by God. Ang pag-recognize sa Diyos na may hawak, ang pag-recognize sa Diyos na may soberano, ang pagkilala sa Diyos na naghahari, ang magbibigay kapayapaan sa buhay ng isang Kristiyano. Ang sabi ng Isaiah 26 verse 3, Thou wilt keep him in peace, whose mind is stayed on Thee. Yung ang isip niya ay nakatuon sa iyo, ang isip niya ay nakalagay sa iyo, you will keep him in peace. And this peace passeth all understanding. Lumalagpas, humihigit sa pagkaunawa. Hindi nauunawaan ng sanlibutan, hindi nauunawaan ng mga doktor, hindi kayang talusin ng mga psychologists. Ang mga experts ay bukas ang bibig, laglag ang panga, hindi nila maunawaan saan nanggagaling ang kapayapaan ng isang taong kayang magpasalamat sa gitna ng mahirap na kalagayan. Again, hindi ko makalimutan yung salita ni Brother Edgar Kiambao as he testified right here. I believe that was February. Tama, Brother Totoy? Sabi niya, kung ang cancer na ito ang maglalapit sa akin sa Diyos,
Salamat sa Diyos sa cancer na to. First time I ever heard. Ilang beses ako nakarinig ng mga taong nagrereklamo sa cancer. May nagsabi pa sa akin, "Oh, Paul, ba't naman ganun? Madami naman ako tinutulungan. Nagsisimba naman ako linggo-linggo. Bakit ako nagkaganito? Nagrereklamo sa Panginoon sa cancer." At narito ang isang Kristiyano, salamat sa Diyos sa cancer na ito. Sabi nga ng mga tao sa mundo, past understanding. Naalala ko, kinuwento ni John MacArthur ang totoong pangyayari na merong family missionary na bumisita sa kanilang church. And on the way to Grace Community Church, itong pamilyang ito ay nag-imbita pa para dalhin doon sa church. May inimbitahan, dalawa o tatlong bisita, inimbitahan. So isinakay doon sa kanilang van, kasama yung buong pamilya, yung dalawang mag-asawang missionary at yung mga anak nila, dalawang anak nila, and then yung mga bisita, at pumunta sila sa church. And along the way, na aksidente, patay yung dalawang anak ng mga missionary. Kung nakausap ni John MacArthur itong mga missionary ito, ang sabi nung, hindi ko alam kung nanay o tatay, pero ang sabi ng isa sa mga magulang, salamat sa Diyos na ang namatay ay yung dalawang anak namin. Dahil alam namin na sila ay Kristiyano at uuwi sa Panginoon. Mga bisita na hindi pa kilala ng Panginoon, may pagkakataon pang marinig ang Ebanghelyo. Again, maaaring ngayong sandaling ito, mayroong mga magulang, ano? Papasalamat ka sa ganong kalagayan? Yes, it passeth all understanding. Hindi ito lohika. Pagdating, hindi ito papasa sa kaisipan ng mundo. Ito ay maaari magre-rebelde pa sa ating sariling puso, pero it looks sa eternity. It passeth all understanding. So ang isang puso na nahandoon ng tuloy-tuloy na pagpapasalamat at pananalangin sa Panginoon ay iniingatan ng isang supernatural na kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. Anong gamot sa pagkabalisa? Pray to the Lord. Dahil ang pananalangin sa Panginoon ay magtutuon ng ating puso't isipan sa Diyos. Sa gitna ng magulo, mahirap at mapanganib na kalagayan, mag-focus tayo sa Diyos. Punuin natin ang ating kaisipan ng mga katotohanan patungkol sa Kanya at mga katotohanan niya. Tayo ay patuloy na manalangin sa Panginoon kagaya ng ating napag-aralan. Tayo yung maghintay sa Panginoon. At tayo, sa gitna ng mga problema, ay makakaasa na magkakaroon ng kagalakan na sinusupply ng Panginoon. Let's pray. Ang naming Diyos, aming Ama sa langit, Ikaw ang nakakaalam ng kalagayan ng bawat isa, ng problemang dala-dala, ng mga bagay na maaaring kinakatakutan. O Lord, we admit na hindi kami immune. Tulungan mo kami na tumingin sa iyo. Turuan mo kami na lumapit sa iyo. Sa napakadami na nangyayari, O Diyos, paalala mo sa amin na Ikaw ang soberano. Sa napakadaming kabigatan, responsibilidad na maaaring dumadagan, tulungan mo kami na lumapit sa iyo para sa aming kapahingahan. O Panginoon, nandun man ang grabing pag-atake ng kaaway, ang patuloy na pakikipaglaban sa kasalanan, paalala mo sa amin ang katotohanan na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. At ito ang pundasyon ng aming pagtatagumpay. Ama, ingatan mo kami. Sadyang napakadali sa amin na tignan ang problema, ang napakadami at napakalaking mga problema, at maiwaglit ang aming pagtingin sa iyo. Tulungan mo kami na maging masipag sa pananalangin.
Tulungan mo kami na hugutin ng kagalakan sa iyo. Tulungan mo kami na ituon ang aming mga pansin sa iyo. Tulungan mo kaming maghintay sa iyo. Nangako sa amin na isang araw ikaw ay babalik. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga problema, paalala mo sa amin ang pangako mo na babalikan mo kami at kukunin mo kami. At kami ay pipisan kasama mo magpakailanman. Nawa ang mga bagay na ito magbigay sa amin ng kagalakan at kapayapaan. Maaaring hindi maunawaan ng mundo kung hindi maging patotoo sa mundo na merong pag-asa at kapayapaan ang tunay na Kristiyano. Salamat po. Ingatan mo kami hanggang sa aming pag-uwi. Dalangin na ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po mustayong lahat at awitin po natin ang ating panghuling awit. Living for Jesus, God is true, striving to please Him in all that I do, healing the legion that are dead and free. This is the pathway of blessing for me. Oh, Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For now in Thy atonement is hid myself for me. The light of His mind, seeking the lost one, He died to redeem, bringing the light to my land. Oh, Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For now in Thy atonement is hid thyself for me. I know what shall we not do? My life I give henceforth to Thee, O Christ. Mga kapatid, isang paalala, pagkatapos ho ng ating gawain ay wag ho kayong uuwi agad. Ano ho? O mga kapatid, salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kapatiran na nakasama natin via live stream. Patuloy natin ipag-pray ang bawat isa. At aking gusto encourage na pagbulay-bulayan kung kayo ho. At I hope na meron tayong mga personal na debosyon sa araw-araw. Balikan natin ang mga katotohanan na ating napag-aralan at ang mga puntos na ating hong binigyan diin ay patuloy ho nating bigyang tutok doon ang ating mga kaisipan. At ngayon mga kapatid, nawa ang pagmamahal ng Diyos Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at ang presensya ng Banal na Espiritu sa mabawat isa sa atin. Patuloy nawa tayong mahubog sa wangis ng ating Panginoong Jesus at magpagamit na instrumento ng kanyang katwiran at patuloy na paghahayag
ng ebanghelyo ng kaligtasan. Ingat po tayo. God bless po. We are dismissed.